May mga kumakalat na mga bali-balita at ayon sa report mga tol, no, binalaan ng Amerika etong Iran tungkol sa plano ng Israel na iligpit o i-assassinate mga tol etong si Abbas Araghchi. Alam naman natin ang Amerika mga kapatid ay napakalapit na alay nitong Israel. Ibig sabihin mga tol, magkaalyado yung dalawang yan. Pero sa pagkakataong ito, ayon sa mga report ay kumbaga parang inisnitch ni Trump, no? Sinabi niya dito sa Israel kung ano yung posibleng plano nitong Israel laban dito nga sa mga top negotiator ng Iran. Ito pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong bagay na pag-uusapan ngayon. Mula rito sa isang international news mula sa India, etong first post. Sabing ganun, how US warned Iran of Israeli assassination plot. No? Sabi nga rito mga kapatid, niligtas ng Amerika etong mga leader dito sa Iran. No? Ito panoorin natin mga tol. Pero bago natin to simulan, hikayatin lang kita na baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel. Syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe . Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Panoorin na natin to mga tol. Now let's talk about the elephant in the room, Israel. For decades, the United States considered Israel its closest ally in West Asia. Di ba? Pag-usapan natin kanina. Anytime Israel called, Washington answered. Talagang ano yan, kumbaga sa Pilipinas, ironclad din yan. Talagang magkaalyado yan, dalawang yan. But today, their friendship seems to have reached its expiry date. Expiration date. Now, why do I say that? Because of an eye-opening report from New York Times. It says the US warned Iran about Israel's plan to assassinate Tehran's top negotiators. Let me repeat that for you. America warned Iran about Israel. So the world's so-called superpower snitched on its ally Israel. Yan no, kumbaga nag-snitch ang Amerika. Kumbaga iniligtas nila etong mga leader ng Iran. Alam naman natin mga tol na magkasama ang Israel at ang Amerika nung isinagawa nila ang kanilang operasyon na pag-atake dito sa Iran noong February 28 na ikinasawi nga mga tol ng supreme leader ng Iran. Magkasama yan dalawang yan, etong Amerika at saka Israel. Kaya nga ang sabi rito kung babalikan natin, seems that the friendship no ay nagkaroon na ng expiry date. Baga expiration date. Dahil dito sa report na to mga tol, mula sa The New York Times The New York Times, US officials believed Israel was plotting to kill Iranian negotiators. Ito mga to yan, sila Abbas Araghchi, ito yung foreign minister ng Iran . So may plano, may balak dyan ng Israel pero parang ang tawag dito yung parang binuking ng Amerika, no? Sinabi na kung ano ang plano. Let me repeat that for you. America warned Iran about Israel. So the world's so-called superpower snitched on its ally Israel to the country it was bombing, which is Iran. Sounds like the mother of all plot twists. Plot twist. Let me tell you about what else is in this report. Ang sabi rito. During the April and June negotiations, the Trump administration was worried that Israel would go rogue. They were certain that Israel would try and kill Iran's negotiating team, mainly the top two leaders, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Ito. Sabi rito sa The New York Times, US officials believed Israel was plotting to kill Iranian negotiators, targeting of two particular Iranian officials, Abbas Araghchi at saka si Iran's Foreign Minister and Mohammad Bagher Ghalibaf, the Speaker of the Parliament, spiked during delicate ceasefire negotiations that began in April. The top two leaders, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi and Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Senior officials in Trump's team were certain that Araghchi and Ghalibaf were on Israel's hit list. In fact, Ghalibaf has survived 2 Israeli assassination attempts.
So nakasurvive na pala siya ng 2 ulit, aba. Pero naniniwala ang Amerika na etong 2 to ay nasa Israel list, no? Kumbaga kill list. Well, normal talagang mapupunta sila doon sa listahan ng Israel kasi isa sila sa mga kilala ang muka, matutunog ang pangalan at isa sila sa mga leader dito sa Iran. So talaga mapupunta sila dun sa hit list ng Israel. Alam naman natin ng Israel mga tol, parang hindi nila gusto yung pakikipag-usap lang at pakikipagnegosasyon. Ang gusto nila tapusin kung ano yung kanilang nasimulan. So kumbaga parang merong pinaplano ang Israel during etong negotiation na to, pero parang inisnitch na agad sila netong US. Hindi natin sigurado mga tol, hindi ko pinatototohanan. Ito'y galing lamang naman dito sa report na to mula rito sa The New York Times, July 2, 2026 mga tol. Bagong-bagong balita. In fact, Galibaf has survived 2 Israeli assassination attempts. The first one was during the 12-day war in June 2025, the second time during this year's conflict. Both times, Galibaf was rescued from the rubble of buildings bombed by Israel. Oh, so talagang ano na pala siya doon, no? Na-rescue lang siya pero nandoon siya. So medyo hindi pa niya panahon, parang ganun. Clearly, Israel wants to assassinate him. That is why the Trump administration raised the alarm. They were worried that any attempt to kill the Iranian negotiators would reignite the fighting. As per the report, Trump's team contacted other countries in the region and directed them to warn the Iranian negotiators about a possible Israeli strike. Oh, si Trump mismo ang tumawag para warningan sa possible Israeli strike. Ayan, balikan natin . Would reignite the fighting. As per the report, Trump's team contacted other countries in the region and directed them to warn the Iranian negotiators about a possible Israeli strike. Ayan di ba? Kinontak niya yung ibang mga bansa para direktang sabihan at ipinagutos niya, directed them to warn etong 2 Iran officials about doon sa possible military strike nitong Israel mga tol. Kasi nga ang kinakabahala ng Amerika na pwede yun mag-ignite o magsimula muli ng panibagong sigalot. Kasi di ba nga ang Amerika at saka itong Iran nagkakaroon na sila ng mga pag-uusap. Ngayon ang kinababahala ng Amerika na kapag ginawa ng Israel etong pagligpit o pag-assassinate dito sa 2 leader na to is magsisimula muli to ng panibagong gulo. Kasi alam naman natin mga tol, di ba sa Iran, once na meron silang na assassinate na isang leader, parang mapapalitan agad tas palit. Hindi titigil yun. Hindi doon nagwawakas yun. Diba? Halimbawa, yung nasawi yung supreme leader ng Iran, diba? Mayroon din pumalit. So paulit-ulit lang din yun. Pero, syempre, hindi papayag ang Iran na hindi sila magre-retaliate kapag ganyan ang nangyari. So mawawala ng halaga o baka hindi na matuloy ng tuluyan etong tawag dito, etong peace deal. Kasi nga 'di ba mga kapatid, napaka-importante rin itong peace deal na to sa ngayon kasi ang sabi ni JD Vance, ginagamit daw etong peace deal na to, etong 60 days na to na walang gulo para makapag-ipon ng langis, para makapag-refill, para makapagpalakas ng puwersa. Kung magsisimula agad-agad yung gulo, mag-ignite agad yun kapag natuloy kung sakasakaling natuloy etong pag-atake ng Israel, kumbaga hindi pa handa ang magkabilang panig, hindi pa sila nakakapag-refill, hindi pa sila nakakabalik dun sa dating puwersa nila, yung mga nawala, mga naubos, mga na-deflate, di ba, nitong nakaraang digmaan. So no choice ang Amerika. Kumbaga sabihin na lang natin, warningan na lang natin. Parang ganun. If you go by this report, this is the first time the United States has openly snitched on one of its closest allies. Snitch. Clearly, the Trump administration no longer trusts Israel. Wala na rin silang tiwala sa Israel, sabi. So how did the White House take such a radical step? For that, I take you back to the 28th of February. The United States and Israel launched a joint operation to take out Iran's top leadership. And they did achieve that goal. But as the war dragged on, the United States and Israel grew apart. For Washington, the motive went from regime change to no nuclear bombs to just open the Strait of Hormuz. Iba-iba yung goal.
But Israel kept taking out Iranian leadership. Yung Israel talagang iisa lang ang goal. Alisin lahat ng mga Iranian leader. Kapag may tumayo ulit, eliminate. Kapag may tumayo ulit, eliminate. Sa Amerika nung una regime change. Kaso nagkaroon ng regime change mga tol, hindi pa rin nakukuha. So no nuclear weapon na, yan ang gusto ng Amerika. Tapos sa susunod, ang bago naman ngayon is open ng Strait of Hormuz. According to the Times report, the final straw was when Israel killed Iran's top national security officer, Ali Larijani. That happened on the 17th of March. The United States saw Larijani as a moderate who they could talk to. But Israel killed him, leaving Washington without any room for diplomacy. Fast forward to April. The United States and Iran first agreed to a 2-week ceasefire. Negotiations were in full swing. But Israel didn't like the offers on the table. According to the report, Israel wanted to assassinate the Iranian negotiators. So the United States stepped in and So yun na nga mga tol, no? Nakita kasi ng Amerika kung ano yung mga pinaggagawa ng Israel, sabi rito sa report. Yung Larijani, isang pwede sanang maka-negotiate ng Amerika, pero ang Israel kasi mga tol, tulad nga na sinabi ko kanina, parang wala silang tiwala sa mga negosasyon na ganyan. Ayaw din nila yung mga pakikipag-usap. Ang gusto nila iligpit lahat ng mga leader. Kung sino man yan, basta dun yan sa Iran, kalaban nila yan mga tol. So ngayon, natunugan na ng Amerika na may plano ang Israel para naman dito sa top negotiator naman ng Iran. Ito na yung mga kausap ngayon ng Amerika. Kapag hindi nila napigilan o talagang hindi nila mapipigilan ng Israel, maililigpit itong dalawang negotiator o may posibilidad na mailigpit ng Israel itong dalawang top negotiator ng Iran at masisira na nga etong kanilang pakikipagnegosasyon at pakikipag-usap na which is pwede ulit mag-ignite at madadala na naman ito sa panibagong round ng pakikipaglaban. Anyway mga kapatid, ano ang inyong masasabi rito? Sa tingin ba ninyo, trinidor ng Amerika ang Israel o ginawa lang nila ang nararapat para mahinto ang posibilidad na mag-ignite ulit ng panibagong gulo sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli. Peace out.